Okay na? Magandang araw pong muli. At tayo muling magkakasama-sama sa loob po ng ilang sandali upang ating pong pag-usapan ang ating ikapitong topic sa quarter na ito, sukdulang katapatan pagsamba sa lugar ng labanan. At atin po munang babasahin ang mga pangalang ito na nag-comment po. Mary Jane Tornilla, Isel Elocano, Tidabao, Jeremias Corpus, Mirna Medina, Evangelina Luna, Laura Padilla, Joby, Christian Edison Marte, Francisca Sosa, Margie Bandol, Victor Abilidas, Lobel Lavinia, Lea Santos, Maria Bacan, Bernardo Fronda, Leo de Avenido, Emilio de la Cruz Jr., Shed Team, Normilinda Baguhin, Michelle Surigao, Ariel Cueto, Lucero Soblatin, Alan Perez, Leonardo Cadiliña, Florenda Custodio, Ezequias Bobiles, Alwin Bautista, Feliciano Matbagan, Felisa Labador, Seria Bardago, Mias Agapay, Efren Evangelio, Lito Manalo, Prezi Lasso, Aidam Almasco, Miles Orpia, Arispa, Prasik Alvarez, Marlon Magsayo, Leonardo Padriquela, Lili Tolentino, Orlan Aklan, Edwin Recalde, Romeo Tejada, Jesril Araneo. Nakakatiyak po kaming marami din ang magsasabi na kami po ay nakikinig din, hindi lang po kami nagko-comment or rather nag-view din po kami, hindi lang po kami nagko-comment. Kayo po ay amin ding binabati although hindi namin alam kung anong inyong mga pangalan. Pero kami po yung natutuwa sapagkat kayo po ay nakakasama namin palagi. Ganon din po ulitin ko po, ganon din po ang mga simbahan o mga iglesia natin na ito po ang ginagamit na source ng kanilang lesson review tuwing Sabado. Kayo po ay aming binabati at nagagalak po kami sapagkat kahit paano po kami ay nakakapagbigay ng tulong sa ating mga iglesyang ito. Ngayon po, kagaya po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa ikapitong topic na sukdulang katapatan, pagsamba sa lugar ng labanan. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos ka po makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri sa inyong pangalan. Salamat po sa muling pagkakataong ito na kami magkasama-sama bilang inyong mga anak upang muli po naming talakayin at pag-usapan ng inyong mga banal na salita. Kayo po nawa ang gumabay sa amin, buksan po ang aming mga isipan upang ito po ay lalo naming maunawaan at lalo po naming makilala ka sa pamagitan po ng talakayang ito. Pagpatawad po ngayong mga kasalanan, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Atin pong tingnan ang ating talatang sa uluhin. Ito po ay nasa Matthew 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa linggong ito, ating pag-aaralan ng mga ginawa ng mga Israelita nang sila'y dumating sa lupang pangako. Kung paanong nagtalaga silang muli ng kanilang sarili, papaanong tinuli ni Josue ang bayan habang sila'y nasa kalagitnaan ng malaking laban. Bakit nagtayo ng altar, ng tabernakulo, nagdiwang ng Pasko habang hindi pa tapos ang pagsako. Malimi tayo ay nagiging abala sa maraming bagay dahil sa mga hamon sa ating buhay. At sa halip na tayo ay magbigay ng sapat na panahon sa Panginoon na siyang binubukalan ng lahat ng mabuting bagay ay ating nakakaligtaan. Wika ng Panginoon, datapot hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Matuto tayo mula sa karanasan ng mga Israelita sa panahon ng Josue na siyang larawan ni Kristo. Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang kahalagahan ng pagtutuli? Bakit iniutos ng Diyos sa gitna ng mga napipintong malaking labanan? Number 2, bakit ipinagdiwang ng bayang Israel ang Pasko sa panahong napipinto ang malaking labanan? At number 3, ano ang kahalagahan ng pagtatayo ni Josue ng altar matapos ang tagumpay sa Hai? At number 4, anong kahalagahan ng pagtatayo ng tabernakulo ng kapisanan habang hindi pa tapos ang pag-aari ng lupain? Balikan po natin ang question number 1.
Ano ang kahalagahan ng pagtutuli? Bakit iniutos ng Diyos sa gitna ng napipintong malaking labanan? Sige po, atin pong ipagpapatuloy na ang ating pag-aaral at atin pong titingnan dyan sa Aklat ni Josue sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 7. Ano po ba ang sinasabi? At nangyari ng mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nasa dako ng Hordan, sa dakong kalunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kanineo na nasa tabi ng dagat, kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig ng Hordan sa harap ng mga anak ni Israel, hanggang sa kami mga katawid na nanglumo ang kanilang puso at sila'y nawala ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang na pingki ang bato at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pingki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na itinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto ng mga lalaki, lahat na lalaking pangdigma ay namatay sa ilang sa daan. Pagkatapos na sila'y makalabas na mula sa Ehipto, sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ngunit ang buong bayan ay pinanganak sa ilang sa daan, pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa buong bansa, sa makatwid bagay sa mga lalaking pandigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol, sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon, na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipapakita sa kanila ang lupain na isinumpaan ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa atin na lupaing binubukala ng gatas at tulot. At ang kanilang mga anak na kanyang ibinangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue, sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. Ayan. So, dito po, napakahalaga ang ginawang ito ng pagtutuli sapagkat ito ay pakikipagtipan sa Panginoon. Una, dapat maunawaan na ang laban ay sa Panginoon. Kaya hindi sila natakot na naandun sila sa lupain ng mga kaaway, ay tinuli ni Josue yung mga tao sapagkat napakahalaga na sapagkat sa Diyos ang ang pakikipaglaban, mahalaga na kanilang ipakita ang kanilang commitment sa Panginoon, na sila ay nakikipagtipan sa Panginoon bilang bayan ng Panginoon at sisikapin nilang mamuhay na malinis palibhasang sila ay bayan ng Diyos. So ito po ay napakahalaga sapagkat kinakailangan ipahayag ang pananampalataya na ang laban ay sa Panginoon. Pangalawa, ipahayag ang pagtatalaga ng sarili sa Panginoon ng lubusan, na anupat kanilang sisikaping mamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos. So ito po yung halaga nitong bakit tinuli samantalang naandun sila sa malaking labanan sapagkat sila'y pumasok na sa lupain ng mga Kananeo at sila'y napapalibutan, subalit dito ay ipinapahayag na sila ay nagtitiwala sa Panginoon, na ang Panginoon ang makikipaglaban, subalit ang Panginoon ay makikipaglaban lamang kung siya ay maaaring tumahan sa kalagitnaan ng kanyang bayan, sapagkat ang kanyang bayan ay nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon at bunga nito ay namumuhay ng malinis at lahat ng karumihan ay kanilang aalisin sa kanilang kalagitnaan. Ito po ang pangalawang tanong, bakit ipinagdiwang ng bayang Israel ang Pasko sa panahong napipinturin ang malaking labanan? Ayan, tingnan po natin sa 5:10, ano ang sinasabi? At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal, at kanilang ipinagdiwang ang Pasko ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Tandaan po natin na itong Pasko, ang ibig sabihin nito ay inaalaala nila yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa kanila doon sa Ehipto nang kanyang ibigay ang huling salot. Ang bayan ng Israel ay naligtas sapagkat ito pong Pasko ay nagpapaalaala na ang Diyos ang magliligtas. Tingnan po natin sa sinasabi sa Exodus At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin
ng buong kapulungan ang kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. So yung pong kordero ng Paskwa ay papatayin. Ito po ay alam natin na ito ay sumisimbolo sa ating Panginoon na nagkakahulugan na sa ating laban, sa ating pakikipagbaka, ang tanging tagumpay natin ay sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya ito'y kanilang isinelebrate para muling alalahanin na ang magliligtas sa kanila ay ang Panginoon. Na sila ay mayroong katiyakan, sila ay mayroong kapanatagan, na sila ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ang siyang makikipaglaban para sa kanyang bayan. So napakahalaga po nung Pasko. At yan po ay itinuro rin ng Panginoon sa pamagitan ng Lord's Supper na kinakailangang alalahanin nating palagi yung kamatayan ni Kristo sapagkat tanging ito lamang ang paraan na tayo ay maligtas. Kagaya ng mga Israelita, ang wika ng Panginoon, kapag hindi ko natagpuan ang dugo sa pintuan ng inyong bahay, papasok ang mamumuksa at papatayin ang lahat ng panganay. Datapwat sa sinumang tahanan na makita ang dugo, ito ay lalampasan. So, ganun din po na ang Panginoon ay magliligtas sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa dugo ng kordero ng Diyos. At sa lahat po ng laban, sa pakikipaglaban natin sa sanglibutang ito, ang tanging katiyakan natin at kaligtasan ay sa dugo ng kordero ng Diyos. Okay, at ngayon naman po sa ating pangtatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng pagtatayo ni Josue ng altar matapos ang tagumpay sa Hai? Yan, tingnan po natin sa Kapitulo 8, talatang 30 hanggang 35, ano po ang sinasabi. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Josue ng isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa bundok ng Ebal, gaya ng iniutos ni Moses na lingkod ng Panginoon. Sa mga anak ng Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses, na isang dambana na hindi hinitsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao, ng bakal at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog, na susunugin at pinaghainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya'y sumulat doon sa mga bato na isang salin ng kautusan ni Moses, na kanyang sinulat sa harap ng mga anak ni Israel. Israel at ang kanilang mga matanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa dakong ito, nang kabanat sa dakong iyon sa harap ng mga saserdote, ng mga Levita na nagdadala ng kabanantipan ng Panginoon, mga taga-ibang lupa na gaya rin ng mga taga-roon. Kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok sa Ebal. Gaya ng iniutos ni Moses na lingkod ng Panginoon, na kanilang basbasan muna ang bayan ng Israel, ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan. Ang pagpapala at ang sumpa ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Walang salita sa lahat na inutos ni Moses na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel at mga babae at mga bata at ng mga taga-ibang lupa na nakipamayan sa kanila. Yan. Dito po ay una sa lahat dapat sa bawat tagumpay ang pagpuri, pagpapasalamat at pagsamba ay dapat iukol sa Panginoon. Sapagkat sila ay nagtagumpay, napakahalaga na kanilang alalahanin na ang kanilang pagtatagumpay hindi sa kanilang sariling kakayanan, hindi dahilan sa kanilang sariling galing o kanilang talino, kundi sa pamagitan ng Panginoon. Kaya marapat lang na ang Panginoon ay purihin, marapat na ang Panginoon ay sambahin. Pangalawa, sa seremonyang ito, napakahalaga na babasahin muli ang mga kautusan upang ipaalala sa bayan ang kahalagahan ng pagsunod at pagpapala dahilan sa pagsunod. At gayon din naman, pagpapaalala ng sumpa na darating kapag ito ay kanilang kinalimutan. Kaya mapapansin po natin na binasa ni Josue ang buong aklat ng kasulatan ni Moises magmula sa umpisa hanggang sa katapusan upang ipaalaala sa bayan na sila'y nagtagumpay sapagkat kasama nila ang Panginoon. At ang Panginoon ay laging sasama habang sila ay tapat na sinusunod lahat ng mga kautusan ng Diyos. Datapwat,
kung ito ay kanilang tatalikdan at ito'y kanilang kalilimutan, sila naman ay hindi sasamahan ng Panginoon. At sa halip na pagpapala ang kanilang matanggap, ang darating ay sumpa. Napakahalaga po nito na kinakailangang alalahanin palagi na anumang tagumpay natin, tagumpay sapagkat sinamahan tayo ng Panginoon. At ang pagsamang ito ng Panginoon ay conditional. Kinakailangan tayo ay magtalaga ng ating sarili ng buong puso, ng buong lakas sa Kanya, na tutuparin natin ang lahat ng Kanyang mga kautusan. At ngayon po sa question number 4, anong kahalagahan ng pagtatayo ng tabernakulo ng kapisanan habang hindi pa tapos ang pag-aari ng lupain? Tingnan po natin sa 18:1 at 2. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagpupulong sa silo at initinayo ang tabernakulo ng kapisanan doon, at ang lupain ay sumuko sa harap nila, at nalabi sa mga anak ni Israel ay 7 lipi na hindi pa nababahaginan ng kanilang mana. Ayan, mapansin po ninyo, ano po ang sabi? Nung kanilang itayo ang tabernakulo ng kapisanan, sumuko ang buong bayan. Napakahalaga po nito sapagkat nakita ng sangkatauhan na sila'y nagtatagumpay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ngayon, habang hindi patapos ang laban, sila'y nagtatayo na ng tabernakulo ng kapisanan. Kanilang nakita na talagang ang Diyos ay kasama ng bayang ito, at ang bayang ito ay nakatalaga na magtiwala sa Panginoon. Silang lahat ay nahintakutan at sila ay sumuko. Malaki ang naitutulong nung ating pagtatalaga sa Panginoon, yung ating pagsunod at pag-prioritize sa Kanya, sapagkat kahit na ang mga kaaway ay natatakot, sumusuko, nag-give up, sapagkat alam nila na habang ang Diyos ay kasama ng bayan, sila'y walang magiging anumang pagtatagumpay. At ito rin po ay nagpapaalala na someday ang Panginoon ay tatahang kasama natin. Tandaan po natin na nung ipatayo yung sanctuaryo, ang sabi ng Panginoon, itayo nila ako ng sanctuaryo upang ako'y makatahan sa kalagitnaan nila. So ito pong bagamat hindi sanctuaryo kundi tabernakulo ng kapisanan, yung kanilang itinatayo, dito po ay ibig sabihin dito kasi nagtatagpo ang Panginoon at ang kanyang bayan. So alam nila yon na magtatagpo ang bayan ng Panginoon at walang magagawa sila, kaya sila ay sumuko. At ito rin ay nagpapaalala sa atin na darating ang araw, ang Panginoon ay tatahang kasama na natin magpasa walang hanggan, at wala ng kaaway na mangangaspa na makialam sa bayan ng Diyos. Ang tagumpay ay magiging lubusan sa pamagitan ng ating Panginoon. At dito po natatapos ang ating talakayan. Narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan. Ang pakikipaglaban para sa ating kaligtasan ay sa Panginoon, kaya't marapat ang lubusang pagtitiwala at pagtatalaga ng lubusan. Number 2, mahalagang laging alalahanin na tanging sa dugo at kamatayan ng kordero tayo magtatagumpay. Number 3, sa bawat tagumpay, ang papuri ay dapat sa Diyos, at sa patuloy na pakikipaglaban, ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay dapat laging naaalaala. Number 4, alalahanin, nais ng Diyos tumahang kasama natin at sa sanktuaryo sa langit, naroon ang ating tagapamagitan upang tayo itulungang maging ganap ng mga anak ng Diyos. Okay, sana po ay nakatulong muli itong ating munting pag-aaral na ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos at Ama ay siyang nakikipaglaban para sa amin at ginawa mo ang lahat upang kami ay maligtas. Ang iyo lamang hinihiling ay ang aming pananampalataya at ang aming pagtatalaga ng lubusan at paniniwala na ang aming kaligtasan ay tanging sa pamagitan ng aming Panginoon lamang. O Amang Banal, tulungan nawa kami na aming ilagak parati ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Magpasalamat kami sa aming Panginoon sa kanyang patuloy na pamamagitan para sa amin. At patuloy nawa na kami makipaglaban sa laban sa buhay na ito na may katapatan
at pagtatalagang lubusan. O Amang Banal, iyo po na kaming patuloy na pangunahan at samahan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod, ang pagpapala ng Panginoon ay makamtan nating sama-sama. God bless po.